Samantala, pinekti ng pamahalaan ng mga hakbang para matunton ang kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico na naharap sa mga kasong pandaraya kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Patuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mahanap ang dating kongresista na si Eli Zaldico kasunod ng kanselasyon ng kanyang pasaporte dahil sa mga kasong kinakaharap nito kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang natatanggap na anumang opisyal na impormasyon ang Philippine Embassy sa Portugal hinggil sa lokasyon ni Ko. Sa kabila ng naunang pahayag na umalis siya ng bansa para sa medical reasons at hindi pa nakakabalik habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinaliwanag ng DFA na ang kanselasyon ng pasaporte ay isinama na sa alert system ng Interpol upang ma-monitor sa mga international border control. Nilinaw din ng DFA na hindi nila matitiyak kung may hawak na foreign passport si Ko dahil hindi lahat ng Pilipinong may foreign citizenship ay nagre-report sa ahensya. Samantala, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na nagsimula na itong makipag-ugnayan sa Portugal. Hinihiling naman ng National Bureau of Investigation sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ko matapos siyang ideklarang fugitive from justice ng Sandigan Bayan. Habang nagpapatuloy ang mga hakbang na ito, iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na i-consider ng pamahalaan ang paggamit ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC upang mas palakasin ang international cooperation sa paghahanap at pag-aresto kay Ko. Ayon kay Lacson, dahil mahigit 100 at 90 na bansa ang kasapi sa naturang kasunduan, mas mapapadali ang koordinasyon sa investigasyon bilang dagdag sa umiiral ng tulong ng Interpol. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.